Times na po ako nag-try, hindi po ako makapag-release. Puro po sablay. Tapos po, yun po, pinag-pray ko lang din po na sana po makamit ko na to kasi po pang-apat na po, napakahirap pong kumuha ng lisensya Yun po, kahit po mahal, na-provide naman po ni Lord yung pangangailangan ko. Tsaka po nitong hanggang January, hanggang April po na to, punong-puno po ng blessing ang pamilya po namin. At napakasarap po talaga maging tapat po, lalo na po sa tithes. Yun po ang number one talaga. Yun lang po. Thank you. Thank you, Kuya Joey. And bago ako magtawag, ready nyo na yung mga inyong testimonies. Gusto ko lang din pong i-welcome yung mga nasa online. At kung gusto nyo pong magbigay rin ng testimony mula January to April na yung ginawa ni Lord na maganda, comment nyo lang po dyan. Welcome po kahit bago, kahit matagal na. So dito naman, sa side na to, uy, nagtaas kayo ng kamay kanina. Biglang binawi, ano. Sige po, let's be proud. Amen. Kasi si Lord yung napaparangalan. Hindi naman tayo. Ayan. Sige, Ate Cha. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Cha. Ayan, gusto ko po magpasalamat sa Panginoon kasi sa kalakasan na binibigay niya sa akin tsaka sa encouragement, sa mga words niya na para magpatuloy. Kasi talagang January pa lang, sinusubok na. And then talagang pinagpe-pray ko din na, Lord, bigay mo na po yung makagraduate ako ng, kahit ma-experience ko pa siya kahit sa Destiny class. So, ayun. Salamat sa Lord kasi talagang pinagpe-pray ko din yung sa work, ganyan. So, since, sabi ko pag nag-work kasi ako malalayo. Sobrang malalayo ulit sa ministry, ayan, lalo sa Destiny class nga, baka hindi na rin siya matutukan. So, salamat sa Lord sa binigay na encouragement din na yung simpleng, hilig ko is ngayon na pagkikitaan ko na since, ayun, affected din kasi talaga yung husband ko sa Middle East. So talagang kailangan ko talagang gumawa ng paraan. Pero ayoko nga pong umalis or lumayo kasi for sure talaga yon na mahirapan ako i-balance yung ministry tas yung work and yung life ko. So ayun, salamat sa Panginoon dahil patuloy na nagpo-provide siya para sa akin. Yan, totoo yung sinabi ni Kuis Joey na pag talagang binibigay mo sa Lord yung para sa Lord, hindi ka talaga mawawalan, hindi ka kakapusin. Talagang may way nagpo-provide talaga. Kaya thank you po. Amen. Thank you, Ate Cha. At yan, may business na yan eh. Yes! Praise the Lord. Meron pa po. Meron pa tayong 2 minutes. Angeline. So, gusto ko lang po mag-thank you. May pasang Gusto ko lang po mag-thank you sa Lord kasi simula January hanggang ngayong April. So, naging tapat din po siya sa amin. Financially din, tsaka spiritually. So, yun nga po, papasalamat lang ako sa Lord kasi yung dati kong pinagpe-pray lang sa Kanya, ngayon nagbubunga na, may mga kinoconsolidate ako, may nawala man, pero still may pumapalit pa rin po. Kapag po talaga, sinurrender natin yung buhay natin kay Lord, yung sa paglilingkod natin sa Kanya, hindi siya hindi siya magkukulang sa atin. Tsaka financially din. And, pinapalakas niya po kasi ko dahil lately, nakakaranas po ako ng discouragement sa mga kasama ko po sa work. Sabi ko nga, lahat po kasi sila LGBTQ. So, may mga times po kasi na nakakaranas ako sa kanila ng, persecutions. So, nahihirapan po ako. Although nahihirapan po ako, pero still, naniniwala ako na kasama ko si Lord sa work ko. So, sabi nga po, di ba, ni Pasem nakaraan na may purpose yung Lord. Bakit nandun tayo sa lugar na yun? So, yun na lang po iniisip ko eh. Kasi, ang hirap po pala makaranas ng ganun, personally. Sabi ko nga kay Ate Myra, paano gagawin ko? Sabi ko ganun. Pero yun still, nagpa-pray ako sa Lord na makita din nila kung sino talaga si Lord sa buhay ko. Kahit medyo hindi ko sila sabi nga kasi may isa po kasing kasama ko na pinagsabihan ako kahapon na bakit ganyan ka? Nakikialam ka ng buhay ng may buhay. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi na lang ako na nagsalita, na nahimik ako dun sa pwesto ko, humiiyak ako, nakita nila humiiyak ako. Medyo kasi ako, na-hurt ako, nasaktan talaga ako. Spiritually din. Kasi, hindi naman ako yung nakikialam sa kanila eh. Kasi, ginagamit lang ako ng Lord para maipakita sa kanila kung gaano kamahal sila ng Lord, kahit ganun sila. Yun lang po, and thank you Lord kasi kahit ganun yung mangyari sa akin, pinapalakas niya pa rin ako. Yun, thank you Lord. Praise the Lord. Ayan.
Thank you, Angeline. Buti na lang may gantong gawain, di ba? So, sa mga ganitong gawain, natututunan natin kung paano ba lumaban pa rin, paglaban pa rin yung faith natin kahit dumadaan tayo ng mga persecutions at mga problema sa buhay. Ayan. So, naalala ko lang din kasi nakita ko sila Arian, sila Ren, na kasi, di ba, na hospital sila. Pero praise the Lord na pinagaling sila at kasama natin ngayon dito sa church. Yay! Ayan. Sige po, tayo lahat ay tumayo. Alam ko naman, hindi man tayo nakapagsalita dito sa harap. Pero I know, marami tayong gustong ipagpasalamat kay Lord. Amen po? Amen. So, sikapin po natin na i-focus yung attention natin sa pagpuri sa Panginoon ngayong oras na to. Amen po ba yon? Amen. Sige po, tayo ay umawit sa Panginoon. Ayan, sige po, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Patuloy tayo magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga ginawa niya sa buhay natin. Nandito tayo ngayon para magpuri sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, talagang binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Gawin po nating prayer yung yung susunod na verse. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay po natin sabihin.
patuloy po natin i-worship ang ating Panginoon. Patuloy na ibigay po natin sa Kanya ang ating pag-worship. Patuloy natin ipikit ang ating mga mata at patuloy natin itaas ang ating mga kamay sa Kanya. Patuloy na hindi siya nagkukulang sa ating buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Dahil narito kami, Panginoon, upang sumamba sa iyo, Panginoon, sa kabila ng pinagdaraanan ng bawat isa, kung may sakit at karamdaman man, Lord, salamat, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan na sambahin ka, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ikaw lang ang sasambahin. Sige po, patuloy nating awitan ng Panginoon. Sabihin po natin ito sa Kanya. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Yes, Lord. Ikaw yung pinipili namin, Panginoon. Hindi kami bibitaw sa'yo. Kahit kailan. Salamat, Panginoon. Sige po, patuloy nating alalahanin kung gaano hindi nagkulang sa atin ang Panginoon. Sa buong taong ito, biyaya mo sa aking lahat. Salamat, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sige po, patuloy nating awitan ng Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Thank you, Lord. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Sige po, patuloy nating awitan ng Panginoon. Walang katapusan
kahit kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sige po, sa oras na to, alalahanin po natin yung mga pagkakataon na hindi naman natin deserve yung biyaya ng Lord, pero natanggap pa rin natin. Nagkasakit tayo, pero pinagaling niya pa rin tayo, kahit napasaway tayo, kahit na makulit tayo. Binigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon na makapaghayo, makapag-akay ng mga kaluluwa. Binigyan pa rin niya tayo ng members, kahit na hindi naman tayo ganun ka-faithful. Salamat, Lord, sa biyaya mo. Sige po, sa oras na to, let's just be overwhelmed with the grace of God sa oras pong ito. Hayaan natin na ipakita ng Panginoon na higit yung biyaya niya sa lahat ng ating mga pagkukulang, na kahit na hindi natin deserve, patuloy niya yung binibigay para patuloy tayong magsisi at iwanan ng mundong to at mga kasalanan para mamuhay para sa Kanya. Salamat, Panginoon. Sige po, personally, let's thank the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, oh God. Salamat sa wisdom na lagi mong binibigay, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Sige po, personally, pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat, Lord, na tinutugunan mo lahat ng aming pangangailangan. Sa mga panahon na akala namin, walang wala kami, Panginoon. Pero nandyan ka, pinapakita mo na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Lord, sa yung mga times na akala namin pagod na kami, wala na kaming lakas na mailalabas pa, pero meron pa dahil nandyan ka, Panginoon, para sa amin. Salamat, Lord, na dumaan kami ng problema, ng pagsubok. Ikaw yung nag-provide, Panginoon. Akala namin hindi kami makakaalis dun sa problema o pagsubok na yon, pero gumawa ka ng paraan at nakaalis kami, Panginoon. Salamat dahil ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang. You are Jehovah Jireh, our provider, oh God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Maging sa aming salinlahi, Panginoon. Lagi mong pinatutunayan na ikaw ay tapat, Panginoon. Sa aming pamilya, Lord God, sa aming bansa. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sige po, patuloy tayong magsambit ng pasasalamat, pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Take natin yung opportunity na to na mag-glorify ang Panginoon with our mouths, with our hands. Sige po, taas natin yung mga kamay natin. Hayaan nating maluwalhati ang Panginoon sa gabing ito, sa mga nangyayari sa atin. Ibigay natin lahat ng pasasalamat na deserving ng Diyos dahil sa Kanyang kabutihan sa atin. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Salamat, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba, Panginoon. Hallelujah, Lord, huwag mo hayaang makalimutan namin yung mga ginagawa mo sa buhay namin. Huwag mo hayaang tanggalin ang kaaway sa isip namin kung gaano ka kabuti sa buhay namin, Panginoon. Ibalik mo po ang aming mga memories, Lord God, kung paano naging mabuti ka sa amin, Panginoon. Hallelujah, kahit noon, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, pakita niyo po sa amin, Lord. Hallelujah, na ikaw ay mabuti noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. At dahil dito, Lord, magkaroon kami ng pag-asa sa future, Lord God. Maalis yung mga pag-aalala namin, Panginoon. Hallelujah. Hindi kami mag-aalala dahil magaling kami. Hindi kami mag-aalala dahil magaling ka, Panginoon. Dahil mabuti ka, dahil tapat ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, na ikaw ang aming pastol. Ikaw yung nauuna sa amin, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, Lord, you are our shepherd. We shall not lack. We shall not want. Sabi mo sa iyong salita, dahil ikaw ang aming pastol, hindi kami magkukulang. Psalms 23. Salamat, Lord, na ikaw yung maggagabay sa amin sa still waters, sa green pastures, Lord God.
Salamat, Lord, na hindi ganun kabigat mabuhay. Lord, alisin niyo po sa mentality namin yung mahirap yung buhay, mabigat yung buhay, dahil kasama ka namin, Panginoon. We are with you, oh God. You are ahead of us. You are walking ahead of us, oh Lord. Ang gagawin lang po namin ay isuko ang aming buhay sa iyo, oh God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sige po, sa oras po na ito, awitin po natin yung With All I Am. At ibigay po natin yung buong pagtitiwala natin sa Panginoon. Na tayo'y susunod lang sa Kanya kahit anong saan niya tayo dalhin. Because we believe that He is a good shepherd. Wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways. Yes, Lord, this is our decision and your promises forever. Sige po, sabihin natin to sa Panginoon. Jesus, I believe in you. Yes, Lord. We believe, Lord, that you are our good shepherd, oh Lord. Jesus, we belong to you. Yes, Lord. Kami ay mga tupa mo, Panginoon. We will always listen to your voice, oh God. Yes, Lord. The reason that I sing. Minsan pa, Lord, iniiwan namin yung mga doubts po namin. Lord God, we will just walk with you, O Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing. Minsan pa, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Yes, O Lord. Yes, O Lord, kami po ay mga tupa mo, Panginoon. As one church, we are your sheep, Lord God. Guide us, lead us, be ahead of us, and we will walk with you, O Lord. Hallelujah. Sabi man sa mga mensahe na dadaan kami sa mga pag-uusig, pero alam po namin na mapagtatagumpayan po namin ito. Dadaan kami sa mga hardships bilang Christian, pero mapagtatagumpayan namin to dahil nauna ka na nilakaran nito sa krus, Lord God. Una mong sinacrifice yung buhay mo, and we will also sacrifice our life for you. We love you, Jesus. We love you, our good shepherd. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, na patuloy ka pong magpapakilala sa bawat isa. Patuloy niyo pong gamitin ang aming tagapagsalita, Panginoon, upang mahayag ka at mahayag din yung kalooban mo para sa buhay ng bawat isa. Holy Spirit, we continue to ask na huwag niyo po kaming iwanan, Panginoon. Walang maka-grieve sa'yo sa buong service na to, physical man and online. And Lord, Holy Spirit, ikaw po ang magturo sa amin ngayong gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Sige po, tayo ay makakaupo na. So, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tawagin natin ating tagapagsalita ngayong gabi. Siya ay ang ating events head, primary ni Sister Catherine, isang faculty ng SOD, children's, team. Wala siya masyadong ministry. Tawagin po natin si Teacher A or Teacher Angelica. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Ayan. Praise God. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat.
At magandang gabi din po sa mga samahan natin sa online. Mag-out-taking po. Ayan. So, dahil po dyan, tayo po ay dadako na sa ating mensahe. Handa na po ba kayo? Amen. Handa na po ba tayo magpa-equip kay Lord? Amen. Bago po yan, tayo muna po ay manalangin. Sige po, let's pray. Hallelujah. Father God, Panginoon, patuloy na nagpapasalamat kami, Lord God, sa grace, Panginoon, na patuloy na pinagkakalob mo sa amin, Lord God. Salamat, Lord God, dahil nakatatayo pa rin kami, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil nakalalapit pa rin kami sa iyo, Panginoon. Patuloy po, Lord God, na sa oras na to, Lord God, makita namin, Panginoon, na kaya naming manindigan, Lord God, sa pananampalataya namin sa iyo, Lord God. Kaya naming tumayo, Panginoon, at piliin ka araw-araw, Lord God. Patuloy po, Holy Spirit, samahan mo po kami, Panginoon, sa kabuuan ng mensaheng ito, Lord God, at patuloy na malinaw naming makita, Lord God, kung gaano ka naging mabuti sa amin, Panginoon, at patuloy naming makita, Lord God, kung paano ka, Lord God, naging halimbawa sa amin, Panginoon, para kami ay maging tapat na disipulo mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Ayan. Ano po ulit yung series natin? Natatandaan po ba natin? Yung series natin? Ayan. Led by Following Jesus. So, tayo bilang isang disipulo ni Lord, tayo ay ang inaasahan na manguna, tama ba, sa mga nawawalang tupa. Amen po ba? At mahirap pong gawin yon, tama po ba? Pero napakabuti ni Lord kasi may mga ganito tayong message, no? Nakikita natin kung paano ba mag-lead si Jesus mismo, no? Para matulungan tayo bilang isang disipulo niya. Amen po. Amen. So, nung nakaraan, tinuro sa atin ni Kuya Wen. Naalala niyo po ba yung title ng tinuro ni Kuya Wen? Ayan. Tungkol sa snake and rat, no? At, ay, dab. Anong rat? Snake and dab. Ayan. So, nung nakaraang week, tinuro sa atin ni Ate Ann kung paano maging, dapat daw tayo ay handa at alerto. Ayan. Tama ba? Sige po. Thank you po. Ngayon naman, may bago tayong pag-aaralan. No? At ang title ng ating message ay Stand Firm. Ayan. Familiar po ba kayo sa salitang ito? Lagi natin itong naririnig na pag pinapayuhan tayo ng mga leader natin, mag-stand ka lang sa faith mo. Stand firm. So ngayon, sa tulong ni Lord, nawain maunawaan natin no, kung paano ba mag-stand firm ang isang Kristiyano. Amen po. So ang ating objective, pakibasa nga po, mapanatili ang paninindigan sa pananampalataya at paniniwala kay Jesus sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig, lalo na ngayong mga huling araw. So, meron na tayong hint na sa mga core group natin, alam natin na natuturo sa atin na meron talagang persecution sa mga Kristiyano, tama ba? Lahat naman may pagsubok, lagi ko sinasabi, habang may buhay, may pagsubok. Di ba? So, dahil dyan, paano ba manindigan ang isang Kristiyano kapag tayo ay sinusubok, kapag tayo ay nakakadaan sa pag-uusig? Gusto niyo ba malaman? Amen. So bilang introduction, may tanong po ako dyan. Naranasan mo na bang saktan o iwanan ng taong malapit sa iyo dahil sa paninindigan mo sa iyong pananampalataya? Naranasan niyo na po to. Wala ka ng friends kasi Christian ka na. Naranasan niyo po ba to? Ayan. So, nakaka-relate pala tayo sa ating message. Eto ba, may tanong pa ako. Naranasan mo na bang magpaliwanag sa isang taong hindi marunong makinig? Ang dami mo nang sinabi, iba pa rin yung ginawa. Naranasan mo na po ba yun? Ayan, so mahirap po yun, tama ba? Ano ba yung gagawin natin sa mga taong ganyan? At I pray sa pagtapos ng mensahe na ito ay makita natin kung paano ba hinahandle ni Lord yung mga ganong bagay. Amen po? Amen. So ang ating pong key verse, ayan, basahin po natin ng sabay-sabay sa Matthew 10:21-23. Sabay-sabay po tayong magbasa. Brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. When you are persecuted in the one place, flee to another. Truly I tell you,
you will not finish going through the towns of Israel before the Son of Man comes. So, mamaya po sa message, sa key verse natin, himay-himayin po natin kung ano ba yung tinuturo ni Lord sa verse na to. Ito pong Matthew 10, kung babasahin po natin, ito ay habili ni Jesus sa kanyang disipulo. Ito po yung time na yung 12 disciples niya ay inutusan niya ng humayo, di ba? At itong mga habili ni Jesus, ito daw yung mangyayari sa kanila habang sila ay naghahayo. So, tingnan natin. Ano ba yung tinuturo sa atin ng key verse na ito? Number 1, following Christ includes rejection. Malinaw po sa atin ba to? Na yung pagsunod daw kay Lord, meron siyang kaakibat na aayawan ka ng mga tao, i-hate ka ng mga tao. Sabi diyan, kahit pamilya o kaibigan, maaring hindi umunawa at kumilala at sa tunay na Jesus. Ayan, di ba? Sino sa atin yung first time na nakakilala kay Lord? Tsaka yung una nating taga-usig ay yung mga kapamilya natin. Tama ba? Ayan, so normal pala yun, no? Na kapag tayo ay sumusunod kay Jesus, automatic nakakaranas tayo ng rejection, no? Automatic nakakaranas tayo ng persecution. At mahirap to, tama ba? Hindi kayo nahirapan? Mahirap to, di ba? At sabi dito, kahit daw yung mga kaibigan natin at kung titingnan natin, maging yung ibang mga tao, no, hirap silang kumilala sa tunay na Diyos. Kasi sa panahon natin ngayon, pwede nang i-customize si Jesus. Tama ba? Ka-customize natin si Jesus. Ang kilala ko lang Jesus, mapagpatawad, mapagmahal, ano pa? Yan lang, hindi na nila nakikita na si Jesus ay just. Hindi na nila nakikita na si Jesus ay hate niya yung sin. Tama ba? Kina-customize. High-tech na, no? Kina-customize nila si Jesus. At kaya pala, sa pagsunod natin sa totoong Jesus, nare-reject tayo kasi ayaw nilang maniwala sa Jesus na pinaniniwalaan natin. Amen po? Kaya huwag po tayong malungkot, no? Kapag hinihate tayo ng mga tao dahil sa paniniwala natin sa totoong Jesus, no? Lalo na sa panahon ngayon na yung tama ay mali at yung mali ay tama. Gulo, no? Kakainis. Nakakalito, no? Pero pagka bulag kasi sila, bingi kasi sila, kaya kailangan nila ng taong mag-stand para sa truth. Amen po? Amen. At yun po, dapat po malinaw sa atin na kung tayo ay sumusunod sa totoong Jesus, again, pwede po natin i-customize yung Jesus natin, no? Pero yung totoo nating Jesus, ano siya? Siya ay ayaw niya sa kasalanan, mapagmahal siya, pero gusto niya lagi tayong tinatama. Amen po? Amen. So, yan po, kapag tayo ay kapag po tayo ay sumusunod sa totoong Jesus, sinusundan din tayo ng rejection at ng hate. Ayan, gusto niyo yan? Ayan, at nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa daw. Kasi, di ba yung series natin, maglilid tayo by following Jesus. At si Jesus mismo, nireject ng mga tao. Si Jesus mismo, nireject ng mga kapatid niya. Di ba? Ang sa lugar nila, sa kung saan naninirahan si Jesus, di ba, hindi siya pinaniniwalaan. Tama ba? Doon mismo, sa lugar kung saan siya lumaki, hindi siya pinaniniwalaan. So kung si Jesus mismo ay nire-reject ng mga tao, inaayawan ng mga tao, what more yung mga tagasunod niya. Tama ba? At malinaw naman sinabi yun ni Lord sa Mateo 10:21, sa key verse natin. Brother will betray brother to death, and the father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. So, katulad ni Jesus, yung mga kapatid niya, di ba, yung kung saan siya naninirahan, ay hinihate siya, no? Ayaw sa kanya. Nakaranas si Jesus ng rejection. At ang pinaka-worst ay pinako siya sa krus, di ba? Sumigaw yung mga tao nang ipako siya sa krus. So, kung si Jesus mismo ay sinundan ng rejection at hate, syempre, yung tagasunod din niya, makakaranas ng rejection and hate. Amen po? Pero ano ang makaka-encourage sa atin? Yung sinasabi sa Juan 15:18, 19, ano sabi doon? Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, lalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan niya bago kayo. Verse
At susunod, kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nila bilang Kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Malinaw po ba? Siyempre, kung kayo ay body-body ng world, di kayo i-hate nila. Tama ba? Kung kayo ay belong sa mundo, syempre, hindi kayo makakaranas ng rejection. Pero kung kay Jesus kayo sumusunod, automatic po yun. No? So, number 1, dapat po maunawaan natin na yung pagsunod kay Jesus ay may kalakip na rejection at hate. At ito po yung magpapatatag po sa atin. Amen po? Amen po. Sa kabila po na ito, ano po yung next? Sabi sa number 2, standing firm proves genuine faith. Ayan, kapag daw po tayo ay naninindigan, mas nakikita kung totoo ba yung pananampalataya natin. Ano po ba yung meaning ng stand firm? Ayan, sinerge ko po. Hinga lang po ako. Sabi po dyan, means to refuse to change your mind, position, or decision despite pressure, opposition, or temptation to do otherwise. It implies holding your ground, being steadfast in convictions, or resisting persuasion. Ano po ibig sabihin nito? Ano po? Pag daw po tayo ay nag-i-stand firm, buo yung isip mo, buo yung decision mo, na ito yung pinaniniwalaan ko, ito yung decision ko. Hindi ka mababago ng sasabihin ng iba, hindi ka mababago ng temptation, hindi ka mababago ng sabi dyan, ng mga pressure, ng mga pagsubok, na bitawan na yung bagay na pinaninindigan mo. Iyon yung stand firm. So, yung translation ng stand firm ay paninindigan. So, ano po sabi dyan? Hindi ka nagpapadala sa hikayat ng iba. No? Halimbawa, tayo bilang isang Kristiyano, nag-stand firm tayo sa ating pananampalataya. Naniniwala tayo sa totoong Jesus. Naniniwala tayo na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. So, kahit na may mga pagsubok sa buhay, kahit na tinutukso tayo ng kaaway, kahit na pangit yung nakikita natin, anong gagawin natin? Yun pa rin yung paniniwala ko. Kahit ganun yun ang nangyari. Yun yung stand firm po. Nagigets niyo po ba? So, hindi mababago basta-basta yung pinapaniwalaan mo kapag sinabi mong stand firm ka. Amen po? Nagigets niyo po ba? Amen po. Ayan. So, sabi po dito, hindi sapat ang simula, kailangan magpatuloy hanggang dulo. So, kapag pala sinabi nating standing firm o pag-stand ng firm, hindi lang sa simula yung pagdidesisyon. Di ba nga katulad ng lagi nating naririnig na hindi importante kung paano ka nagsimula, pero kung paano mo tinapos. Amen po? So kapag nag-stand firm ka, hindi lang sa simula ka naninindigan, pero hanggang dulo. Hanggang sa pagbabalik ni Lord. Amen po? Iyon yung pag-i-stand firm. Sabi dito, halimbawa daw po si Judas Iscariot, na hindi nanindigan. Kilala niyo po si Judas? Sino po si Judas? Si Judas. Sino po si Judas? Ayan, siya po yung nagkanulo kay Jesus, no? I believe po si Judas ay nakita niya kung paano gumawa si Jesus ng miracle. Tama ba? Nakita niya yung buhay. Kasi kasama siya sa 12 disciples, no? Katulad nga, di ba po, may primary tayo. Naniniwala ko yung mga primary ni Pas M, kilala nila si Pas M, tama ba? Kilala niyo po ba? Ayan, nakikita niyo po yung kanyang mga ginagawa, ganun. At ganun din si Judas, no? Bakit po naging pangit yung ending ni Judas? Di ba si Judas po, nagpakamatay siya, tama po ba? Bakit po naging pangit yung ending niya? Kasi po, hindi siya nag-stand firm sa pananampalataya niya. Noong time na pinagkanulo niya si Jesus, iyon na yung naging inch ng kaaway, no? Na bumitaw na siya sa pananampalataya niya. Tama ba? Sa paniniwala niya kay Jesus mismo. Tama ba? At bukod pa doon, pwede pa naman possible pa namang makabalik si Judas, no? Kung siguro ang naging
kung yung siguro yung naging response niya sa ginawa niya ay yung pagsisisi at pagbalik loob kay Lord. Kaya lang, iba na yung naging response niya, di ba? Ano ba yung naging response niya? Nagpakamatay siya, no? Kaya po, yung pag-stand firm pala talaga ay mahalaga, no? Siguro nakakalungkot po, no, na kuwari ngayong sa simula nag-stand firm ka, tapos dahil sa mga temptation, dahil sa pagsubok, sumuko ka na lang, tapos naabutan ka ni Lord na hindi nag-stand firm. Nakakalungkot, tama po ba? Amen. Kaya po, thank you Lord sa ganitong mensahe, no? Kasi tinutulungan tayo ni Lord na kahit mahirap, kaya mo. Amen po. Kaya mong tumayo at manindigan sa pananampalataya mo. Amen po. So, standing firm proves genuine. Totoong pananampalataya. So, kapag may mga sinusubok ka, yan, sa message po din natin sa core natin, na kapag may mga pagsubok kang pinagdadaanan, kapag may persecution kang pinagdadaanan, iyan yung huhubog sa'yo, no? Iyan yung magte-test sa faith mo kung totoo ba talaga. Amen po. At thank you Lord, no, sa mga test na ito kasi doon tayo mas tumatatag. Amen po. Kasi kung walang pagsubok, mag-stagnant na lang tayo. Wala na tayong growth. Pero thank you Lord pa rin, no, kahit na ang daming pagsubok, ang hirap ng buhay, pero ginagamit pa rin yun talaga ni Lord, no, para sa magandang resulta. Amen po. Amen. So sabi po sa key verse natin, Matthew 10:22, you will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. So ano daw po, yung manatiling matatag, manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So kapit lang po tayo, ka-faith. Ka-faith lang po tayo. Amen po. Amen. Bukod po doon, nakakatuwa si Lord kasi ayaw niya tayong maging martyr, no? 'Di ba parang lagi na lang kawawa yung Christian. 'Di ba po? Pero sabi dito sa number 3 natin, be faithful but also wise. Paano po 'to? May tamang panahon para manatili at may panahon para umalis. Ayan, so tayo po tama ay nakakaranas ng persecution, tama po ba? Pero dapat din pala tayong maging Kristiyano, humingi tayo ng wisdom kung yung bang mga pinagdadaanan natin ay may purpose, no? Kasi hindi pwedeng nagtitiis tayo sa isang bagay, sa isang pagsubok, pero wala naman palang purpose, nagpapakahirap lang tayo, no? Pero thank you Lord kasi gusto niya magkaroon tayo ng wisdom, no? Na magamit yung mga pagsubok natin na with purpose. Amen po? Amen. Sabi po diyan, teka lang, nawala. Ayan. So, sino po dito, tawag doon, nahihirapan po sa disciples? Ayan, sa mga makukulit nating disciples. Ayan. So, ito po, ang instruction ni Lord sa Matthew 10:23 sa ating key verse po, when you are persecuted in one place, flee to another. So kapag po talaga grabe na yung persecution na pinagdadaanan natin sa isang bagay, o kaya yung disciple na hinahawakan natin, sobra ng pasaway, wala nang pag-asa. So anong gagawin natin? Pwede tayong humanap po ng iba. Amen po. Kasi naniniwala tayo na darating din yung time na yung mga taong yun na pino-pursue natin ay may hinog din sila, no? Baka kasi hindi pa yun yung right time para po sila ay sumunod, no? Baka meron pang tamang oras para sa kanila. At yung oras na ginugugol natin sana sa paghahanap pa ng kaluluwa ay pwede natin sanang magamit, no? Kaso nagpo-focus tayo sa tao na yun. So, pwede pa po tayong humanap ng iba. Amen po? Amen. Sabi po dyan, mangisda ng mangisda para daw the more chance of winning. Ayan. So, hanap lang po tayo ng hanap ng mga kaluluwa. Ayan. Kung ayaw po nila talaga, ano gagawin natin? Flee to another. Hanap po tayo ng iba. Amen po. Kasi din si Jesus ganoon, no? Na, di ba si Jesus, pinapaalis siya, hindi naman siya nagpipilit, di, mag-share ako dito. Gano'n ba si Jesus? Hindi po. Kung pinapaalis siya,
hanap siya ng iba, madami pang mga tao na naghihintay lang na marinig yung truth. Amen po. Naalala ko yung devotion ko. Alam niyo po ba yung kwento ng pinoposes ng mga demonyo? Ang dami kasi na. Yung nasa, sementeryo, yung pinoposes siya ni Legion. Ayan, naalala niyo po yon. 'Di ba parang hindi siya malapitan ng mga tao, pero anong ginawa ni Jesus sa kanya? 'Di ba pinalaya niya yung lalaki na yon, tama po ba? At nung narinig ng mga tao na gumaling na yung lalaki na yun, 'di ba yung iba sa kanila natakot kay Jesus? At ano sabi nila kay Jesus? Pinaalis siya. Tama po ba? Pero hindi naman doon natapos, no? Umalis si Jesus, pero hindi niya sinama yung lalaki, no? Nakakatawa kasi kahit na yung mga tao doon ay hindi tumanggap sa kanya, kay Jesus mismo, yung ginamit niya para, yung pinagaling niya sa lugar na yun, ay yung ginamit ni Lord. Amen po? Kasi yung lalaki na yun, no, shinare niya, I believe, shinare niya sa mga taga doon yung ginawa ni Jesus sa kanila, no? At doon nagsimula yung laganap ng gospel sa Decapolis. Ayan, sa lugar na yon, ang tawag doon 10 cities po ata. Ano? At yung lugar na yon, mga naniniwala sila sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, pero dahil sa testimony nung demon possessed na yon, ano nangyari? Doon unti-unting nalaganap yung si Jesus, di ba po? Kung makikita natin, hindi naman si Jesus nagpumilit magbahagi doon, pero gumawa siya ng ibang way. Ganon din po sa mga tao, no, na hinahawakan natin. Baka po nagwo-worry tayo na paano na sila kung hindi ko sila ipe-pursue. Pero balay nyo po, may perfect time si Lord para sa kanila, no. Sa ngayon, ang gagawin po natin ay gamitin yung oras para maghanap pa po ng ibang tao. Amen po? Amen. So, yan po yung tatlo. Review ko lang po ulit. Yung una, following Christ includes rejection. Number 2, standing firm proves our faith. And number 3, be faithful but also wise. At bilang application po natin, paano ito may apply sa sarili bilang isang alagad ni Jesus? Una po, araw-araw piliin si Jesus ang tama at nakalulugod sa Kanya kahit pa maging taliwas ka sa sanlibutan. So, di ba, yung pag-stand ng firm, sabi ko kanina, hindi lang siya isang beses, no? Dapat tuloy-tuloy. So, dapat araw-araw din pala, pipiliin natin, magdidesisyon tayo. Ngayong araw, maninindigan ako sa pananampalataya ko. Pagising mo ng umaga, ngayong araw, maninindigan ako sa aking pananampalataya. Ganon po pala yung pag-stand firm, no? Araw-araw nagdidesisyon ka na maninindigan ka sa pananampalataya mo, kahit na taliwas ka sa mundo. Amen po? Ayan, huwag ikahiya ang iyong pananampalataya. So, minsan po kasi, no, may mga mababait na Christian na ayaw nilang, hindi sila belong sa mga unbelievers, ganun. Kaya minsan nagugulat sila, ay, Christian ka? Diba? Pero tayo po, dapat pala hindi natin ikahiya yung ating pananampalataya. Ano? Maaari po, katulad nung kanina, na ayawan nila tayo, na iwanan nila tayo, diba? Pero okay lang po yun, no? Dahil gusto ni Lord na makita niya na nag-stand firm ka sa pananampalataya mo. Amen po. Okay lang na mawalan ka ng mga kaibigan, ganun. Ako, testimony ko lang po, may mga friends ako dati, na friends ko pa rin. Ayan, so mga unbelievers po sila, no? Pero, nakita ko lang doon, share ko na lang po kasi related naman po ito sa ano. Yung mga friends ko na yun, pinagpipray ko sila, no? Sila po ay, makawundo po talaga, umiinom, ganon. Pero friends ko pa rin. Pero nakikita ko na pag nag-stand firm ka, nakikita nila si Lord. Kasi di ba pagkwari, may ayaan, di ba sa GC, ayaan. Tapos mababasa ko sa GC na, huwag kayang uminom, nandito pala si Dims. Dims po kasi tawag nila sa akin, ganon. So parang, kahit na, possible pala yun, no, na magkaroon ka ng mga kaibigan unbelievers, pero hindi ikaw yung mahihikayat nila. Pero sila yung pwedeng ma-encourage mo sa pagsunod mo kay Lord. Amen po? So,
yan po, parang nakita ko lang din na tayo po, hindi natin kailangan maging related sa kanila para maging belong tayo sa kanila. Mag-stand ka lang at manindigan ka lang sa pananampalataya. Madarating yung time, sila yung mako-curious. Sila yung magtatanong kung ano bang meron sa buhay mo, bakit mo pinaninindigan yung pananampalataya mo. Amen po? Amen. Ano pa po? Number 2, paano patuloy na makapagbabahagi ng gospel? Maging tuloy-tuloy sa pagbabahagi ng gospel. Ayan. So, kahit po may mga persecution, sinusundan tayo ng rejection, sinusundan tayo ng hate, ano pong gagawin natin? Tuloy-tuloy lang po natin yung pagbabahagi ng gospel. Ayan. So, pwede po natin i-share yung gospel through communication. Ganun po kasi minsan ginagawa ko. Pagka nakikipagkwentuhan ako, ini-insert ko doon yung gospel. Pwede po yan. Ano pa? Yung pagpo-post sa online, no? Kasi madami na pong tao sa online community. So, pwede po natin yung gawin. At syempre, yung ginagawa po natin, yung 4SL. Amen po? Sabi ko nga po, the more na nag-share tayo ng gospel, the more chance of winning. Amen po? Amen. Ano pa? Maghanap ng mga taong handang makinig. So, wag po tayong mag-focus masyado sa mga taong ayaw makinig. No? Pero hanap pa tayo ng iba. So, di naman natin sila talagang ine-neglect. Nandun pa rin syempre na ipag-pray po natin sila. No? Na mahinog. At dumating yung time nila na sila ay makikinig na. Amen po? Amen. At bilang conclusion po natin, mahirap ang manindigan hanggang huli, ngunit makakaya nating gawin ito dahil kay Jesus na siyang unang nanindigan at nagtiis para sa atin. Lagi tayong tumingin kay Jesus kapag sinusubok ang pananampalataya natin at alalahanin ang kanyang dakilang pag-ibig. So alam po ni Lord na mahirap mag-stand firm, tama po ba? Mahirap po yun desisyonan, pero kung titignan natin na si Lord mismo, nanindigan siya sa pananampalataya niya, no? Kasi paano ko nasabing na nanindigan si Jesus para sa atin? Kasi, di ba, kung walang paninindigan si Jesus, nung nilalatigo pa lang siya, malis na siya. Di ba? Makita siya sa langit. Hindi ko na kaya, yaman na nga ito, mga pasaway naman ito. Pwede naman yun, no? Pero hindi nanindigan si Lord para sa atin. Siguro nung binubuhat niya yung cross, nahihirapan na yung katawan niya, di ba? Pero naalala niya tayo, kaya naninindigan pa rin siya para sa salvation natin. Amen po. Sa cross, di ba? Nung pinapako siya, pwede namang mamatay na siya agad doon. Malagutan na siya ng hiniga. Pero hindi nanindigan pa rin siya para sa atin. Amen po. At ako rin mismo, no, ito lang din yung pinanghahawakan ko. Sabi po dyan sa dulo, kapag sinusubok ang pananampalataya natin, alalahanin natin ang dakilang pag-ibig. Kasi iyon at iyon lang din yung magbabalik sa atin. Diba? Sa tuwing sinusubok tayo, alalahanin mo yung ginawa ni Jesus sa cross. Alalahanin mo kung paano siya nanindigan para sa'yo. Bakit ka susuko? Bakit hindi mo paninindigan yung pananampalataya mo kung merong Diyos na nagmahal sa'yo? Amen po? Yun lang po yung lagi nating isipin. Naniwala ako na kaya po nananatili din yung iba sa atin. Kahit na sobrang tagal na, di ba? Iba sa atin, Christian na 10 years, 20 years. Di ba? Since birth, Christians na. Bakit po? Kasi naniniwala ko na ito lang din yung pinanghawakan nila. Yung ginawa ni Jesus, yung pag-ibig ni Jesus sa atin. Kaya sa punto ng buhay natin na ayoko nang maniwala, ayoko nang maging Christian, gusto ko nang maging unbelievers. Ano pong gagawin natin? Alalahanin natin kung ano una nating nakita. Bakit tayo naging Kristiyano? Iyon syempre yung pag-ibig ni Lord na pinanindigan niya hanggang huli. Kaya tayo mismo maninindigan hanggang huli. Amen po? Amen. Yan lang pong ating mensahe para sa gawing ito. Ayan, nagpaiyak pa si Teacher A. Ang dami ko gustong i-share, pero nasa moment si Angelica, kaya gusto kong idugtungan na lang yung ending ni Teacher Angelica. Kasi habang sinishare niya yung si Jesus, naalala ko na ang daming stations ni Jesus na pwede siyang bumitaw.
'Di ba? Una pa lang dun sa kinuha pa lang siya sa Garden of Gethsemane. Dinala siya sa kila Caiaphas, naalala niyo 'yon? Doon pa lang binubugbog na siya nung gabi na 'yon. Doon pa lang pwede na siyang bumitaw. 'Di ba? Diyos siya ba't siya bubugbugin? Pero tiniis niya 'yon. Tas after nun, kinaumagahan, pinagpasapasahan siya ni Herod tsaka ni Pilato. Doon pa lang, pwede na siyang bumitaw. Nung binalik siya ulit kay Pilato, di ba sabi pa nga doon, binubugbog siya, dinuduraan siya, nilalatigo siya. Doon pa lang wala pa sa cross yun. Wala pa sa cross, doon pa lang. Pwede na niyang sabihin, tama na. Ayoko na. Pero hindi niya yun ginawa. Imagine niyo yun, tinitiis niya, kailangan kong makarating sa krus. Alam niyo yun, naalala niyo yung passion. Tapos habang buhat-buhat niya yung cross, ilang beses siyang bumagsak, naalala natin, ilang beses bumabagsak yung cross. Pero ba't siya tumatayo? Hindi pa finish Kailangan kong makarating sa bundok, kailangan kong mapako, kailangan kong mamatay. Kailangan niyang mag-suffer hanggang mamatay dahil yun yung prophecy. Kailangan niyang tuparin yun. So, ayun, na-share ko lang kasi sabi nga ni Angelica, lahat tayo dumadaan sa pag-shake ng faith. Sabi nung title natin, Stand Firm. Inisip ko bakit stand firm. Kasi talagang masya-shake tayo. Kung noon hindi tayo nasya-shake, nagugulat ba kayo bakit ngayon nasya-shake tayo? Dati ang tibay ng faith mo kahit anong mangyari, alam mong hindi ka bibitaw kay Lord. Pero yung mga pinagdadaanan natin lately, parang nakukuha nating mag-miss ng devotion, nakukuha na nating hindi makasunod sa kung ano yung mga pinapagawa ni Lord kasi nakaka-shake siya. Pero ang ganda ng message, lalo na yung definition ng stand firm, ano nga po iyon, paki-flash. Sabi niyan, it proves our genuine faith. Despite pressure, sino may pressure? Pressure na maging belong, pressure na kumita, pressure na kailangan mong gawin lahat ng sabay-sabay para sa family. Opposition, sino ba yung mga kumukontra sa inyo? Kinukontra ka? Wala po ba? Amen. Ayan, so merong kumukontra sa atin. Temptation. Sino mga nakaranas ng temptation na bumalik ka na lang sa dati, wala ka naman napapala dyan, bitawan mo na yung ministry mo, bitawan mo na yung pagpipreach mo, wala ka namang napapala. Pero sabi dito, you still hold your ground. Matibay ka pa rin, nakatayo ka pa rin. Yun yung standing firm. Kagaya ni Jesus, may mission ako. Hindi ako bibitaw. Amen. So meron akong gustong ipalabas sa inyo na video na naaalala ko siya habang nakikinig ako kay Teacher A. And I want you to look at yourself na ikaw yon. Sana ikaw yon. I-claim mo na ikaw yon. Sabi kasi dun sa definition, may mga taong alalahanin mo na may mga namimilit sa'yo, merong mga nagtatry na tanggalin yung conviction mo, merong nanunukso sa'yo, yung mga taong dumadaan-daan, pero sana ikaw pa rin yung nasa gitna hanggang sa huli. Gawin nating commitment yon habang pinapanood po natin yung video. Sige po, panoorin natin to.
Sige po, lahat po tayo ay tumayo. Thank you, Lord, oh God. Salamat, Lord, na may pagkakataon pa po to stand firm, Panginoon. Lord, nilalapit po namin ang bawat isa kung meron man sa amin na hindi na nakatayo, Panginoon, kung natumba na, nakadapa na, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin yung kalakasan para makatayo sila ulit, Lord God. Tayo man yun o yung iba. Let's pray for them. Hallelujah. Kung nakapag-tongues tayo, let's speak in tongues. Let's pray in tongues. Hallelujah. Lord, ilalapit po namin yung mga taong ito, Panginoon, na makatayo po sila ulit. Lord, empower mo po sila by your Spirit, Panginoon, na makatayo po sila ulit at piliin ka ulit, Panginoon. In Jesus' name, Lord, we rebuke, Panginoon, na wala ng Judas pa, Panginoon, na naggagawa ng maling response, Panginoon, sa anumang pagkakamali. Lord, ilalapit po namin yung mga kapatid namin, Panginoon, yung mga members po namin, Lord, na nagkamali, na nagkulang, na nalayo, Panginoon, na makabalik sila ulit, Lord God, at gumawa ng desisyon to stand firm from now on in the name of Jesus. In the name of Jesus, sige po kung may pinapaalala si Lord na mga tao, ipanalangin po natin sila. Hallelujah. Lord, ipaalala niyo po yung pag-ibig niyo sa kanila, Panginoon. Kung paano nag-stand firm ka hanggang sa huli para sa kanila, hindi pa huli para sa kanila, Panginoon. Makakabangon pa sila, Panginoon. Mapipili ka pa nila, O God. Sa kayarashanda, harakayarasande. We speak freedom, Panginoon, kung meron man sa kanila in bondage, in the name of Jesus. Kung may nakatali man sa kasalanan sa kanila, in the name of Jesus. Hallelujah. Kung hindi nila kayang ipag-pray yung sarili nila, kami pinagpe-pray namin sila, Panginoon. Sige po, tayo'y magkaisa sa panalangin para sa mga taong ito in the name of Jesus. Kung wala tayong kilala, sige po, may taong ganon in the world, may taong ganon na na-backslide, na nangangailangan ng taong magpe-pray para sa kanila. Sige po, let's pray for them. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dito man, Lord, sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, Panginoon, we pray for our lost brothers and sisters, Panginoon, na makabalik sa iyo in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras naman pong ito ay panalangin natin yung mga nakastand firm pero napapagod na sila. Lord, we pray for strength, Panginoon. Sige po, pag-pray natin sila. Lord, dinadalangin namin na magkaroon sila ng kalakasan na lumaban pa rin, Panginoon, in the name of Jesus. Sabi mo sa iyong salita, those who wait upon the Lord shall renew their strength, Lord God. Hallelujah. We pray, Lord God, na magkaroon sila ng time to wait upon you, Lord God. Ma-renew yung strength nila. Oh God, makatakbo sila ulit sa journey na binigay mo, sa calling mo sa buhay nila. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, feed them, Panginoon. Kung paano mo pinakain si Elijah, Lord, nung napagod siya, nung nalulungkot siya. Lord, magpadala ka ng magbibigay sa kanila ng sustenance, Panginoon, na kanilang mga pangangailangan, na ma-realize nila, Lord God, na hindi mo sila pinabayaan, na nakikita mo yung mga sufferings nila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Lord, use us. Kung gusto nating magpagamit sa Panginoon, taas natin ang ating mga kamay. Lord, use us as vessels mo po, Panginoon. Hallelujah, na maging daluyan po kami ng pagpapala sa ibang mga tao, Panginoon, na maramdaman nila, Lord, na mahal mo sila, Lord God, sa lahat ng aspeto na gusto mong iparana sa kanila. Ito man ay spiritual, ito man ay material na bagay, Panginoon. Ito man ay encouragement, Lord, maiparamdam namin yung love mo sa kanila. In the name of Jesus, oh God. Salamat, Lord. Nandito po kami para sa iyo, para sa mga kapatid naming ito, Panginoon. And Lord, right now, we pray for one another, Lord, that we will stand firm, Lord. Kagaya ng napanood namin, Lord. Hanggang sa makita ka namin, kahit na anong unos ng buhay, kahit na anong pagsubok, kahit nagkakandapa-dapa kami, Panginoon. Lord, pipiliin naming tumayo pa rin para sa iyo. Kung paano ka tumayo para sa amin hanggang sa huling hininga ng buhay mo, Lord God. Magiging ganun din kami, Lord God. Shake man kami ng mga sitwasyon, but we will stand firm, O Lord. Hallelujah. Pwede po ba nating ipag-pray yung bawat isa? Sige po, hanap po kayo ng
kapartner po ninyo na pwede nyong ipag-pray. Declare nyo po, pag-pray nyo sila, baka stand firm sila, hindi sila bibitaw sa faith nila kahit anong mangyari. Alam naman natin, pahirap na ng pahirap yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sige po, pag-pray natin sila. Habang pinagpe-pray po natin, gusto ko din ipag-pray yung mga nasa online. Lord, salamat sa buhay ng mga taong ito na pinipili pa rin nilang kumapit sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko po na maranasan po nila, Lord God, yung makakapagpatayo pa sa faith nila lalo, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom, Lord God, kung ano yung mga decisions na dapat nilang gawin, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng finances, Panginoon, para makago sa kung ano man yung calling mo, pinapagawa mo sa kanila, Lord God. Bigyan niyo po sila ng maayos na schedule, Panginoon, para makasunod sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, oh God, I pray din po kung ano man yung pinagdadaanan nila, ay makapagtagumpayan po nila, Lord God, through your word, oh Lord. I pray na makasunod sila sa anumang leading mo, Lord God, through the word. I pray for healing kung meron man may sakit, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, na you are for them and not against them, Panginoon. And thank you, Lord, that your blood is enough, Panginoon. The power of your blood is enough, Panginoon, para makapagtagumpay sila sa mga pagsubok nila, Panginoon. Thank you, Lord, that in this world, they will have tribulations, they will have trouble, but they can take heart because you have overcome the world, oh God. They are overcomers because of you, Jesus Christ, in them. I pray na hindi nila ito makalimutan, Lord God, at makalaban sila, Panginoon. Lahat ng lies, lahat ng deception, ng kaaway mong pagtagumpayan nila in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa gabing ito, Panginoon, kung saan hindi kami mag-isa na lumalaban, Lord, sa aming faith. Kasama namin yung isa't isa, and even yung mga hindi namin kasama dito ay kasama namin dahil pinagpipray namin sila. Lord God, ilalapit po namin sila sa inyo na walang magagawa ang kaaway sa church mo, Panginoon. Hallelujah. No, Hades cannot prosper. Lord God, no weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus, because this is your house, Lord God, and in this rock we will stand, oh God, in this rock of salvation, in this rock of ages, Jesus Christ, Lord God, we will stand, oh God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong lahat ng kapurihan at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Ayan. So, sa nasa online, salamat po sa inyo. Dito na po natatapos yung ating live service. Shalom po. Ayan. Pero dito sa church, hindi mo na tayo uuwi kasi nawawala na yung ating share. With tears in my eyes, I remembered your grace, Lord. I was so regretful. I failed as your child and left you behind. I remembered your tears, Lord. I knew that